Nako, ito na ho mga kababayan. Senador Rapi Tulfo nagsalita na patungkol dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Di ba nga, si Senador Bato gustong-gusto nilang ma-dismiss na ito. So ito ho, pakinggan nyo ito at maliwanagan ho ang lahat nating mga kababayan. DDS ka man, sino ka man, di ba? Patungkol dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. At dapat ganito ho ang mga senador. Maging neutral, 'di ba? Gawin nila ang kanilang trabaho. Dapat ganito sila. Hindi pa nga nadidinig, i-dismiss na. Hindi pa nga naririnig yung mga kaso, i-dismiss na. 'Di ba dapat pakinggan muna nila ang mga ebidensya bago nila i-dismiss. 'Di ba? O ito ho, mga kababayan, pakinggan niyo ho ito ang naging pahayago ni Senador Rapi Tulfo dito ho sa impeachment ni VP Sara. Para sa akin, ayaw ko ma-dismiss. Gusto ko talaga magkaroon ng trial para ma-prove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabing innocent siya. Dapat ho ganyan yung mga senador. Diba? O, Senador Jaime, Senador Bato. Diba? Kung talagang yan ho, ang VP natin ay inosente, hindi dapat matakot pagdating dito sa impeachment trial. Kasi kung wala namang mali, diba? Kung wala namang mali siyang ginawa, kung hindi totoo itong mga akusasyon sa kanya, diba, mas lalo pa siyang makikilala at maanuhan ng mga tao. Mas lalo pang magtitiwala ang tao sa kanya. Kasi, siyempre, yung mga akusasyon sa kanya na patunayan niya na mali sila ng sinasabi patungkol kay VP Sara Duterte. 'Di ba? So ganito dapat 'to ang mga senador, 'di ba? Ganito dapat manindigan. 'Di ba? Totoo naman Dapat matuloy talaga itong impeachment kasi nga mga kababayan, dito lang ho natin malalaman ang buong katotohanan kapag nag-umpisa na ang impeachment trial kung totoo ba itong mga akusasyon sa kanya o hindi. At sasagot siya ng tama pag natuloy na ito. May paipapaliwanag niya ng maayos kung ano yung mga akusasyon sa kanya. Diba? O tuloy natin. Okay yan, ginagawa mo Senador Rapi Tulfo. Akala ko nga kasapi ka na nila. O tuloy natin. Give her a chance, give her the day court. Kasi kung ma-dismiss lang, so paano yung mga allegations against her? Maraming mga allegations, diba? O, paano mo prove yun? Paano masasabi sa taong bayan na innocent siya? Yes, totoo. Diba? Hanggat hindi ho naumpisan at napatunayan ng ating Vice President na wala siyang kasalanan at hindi ito natuloy ang impeachment trial, siyempre tayong mga Pilipino, o isang tabi na natin ho mga DDS kasi ayaw talaga nila yan. Pero paano naman tayo na humihingi ng hustisya at nag-aantay dito sa sagot ni VP Sara Duterte sa mga ginamit niya na pondo ng pera ng taong bayan. So mga kababayan, kung talagang wala siyang kasalanan dito na ginawa, so maipapaliwanag niya ng maayos, mas lalong magtitiwala ang tao sa kanya. 'Di ba? At siyempre tayo, matatauhan na tayo kasi siyempre, mali pala yung mga akusasyon sa kanya. Pero kung may kasalanan siya, edi tanggapin niya ang kaparusahan sa kanya. Yun lang yun. Managot siya sa batas. Oh. Lahat siya ay puro katais lang. Kung hindi ka magkaroon ng trial. Because doon sa trial, doon yung mapuprove yung kanyang innocence. At doon mapuprove kung siya guilty. Pero Senator Bato de la Rosa, sabi niya, pag nag-open yung 20th Congress, so niyan, itatanong kayo kung may jurisdiction ba yung 20th Congress na establish mo na. So tingin niyo, kung hindi na kailangan, na na-acquire niyo na yung jurisdiction. Meron ng jurisdiction. O, hindi na pag-uusapan niya. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. Ayan magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. Ewan ko na lang kasi Senador Bato. Diba nga, kung sinasabi nilang inosente, si VP Sara Duterte, hindi dapat sila matakot. Hindi dapat nila dinidismiss itong impeachment hanggat hindi pa nauumpisahan ang impeachment trial. Saka nila gumawa ng action para i-dismiss kung narinig na nila yung mga ebidensya
kung wala talagang matibay na ebidensya laban kay BP, tsaka nila i-dismiss. Hindi pa nga nila napapakinggan eh. 'Di ba? Hindi pa nila napapakinggan, i-dismiss na kaagad. Oh. Magkakaroon talaga ng trial dito sa impeachment, mga kababayan. Kaya, mga DDS na nagsabing hindi tuloy, nako, wag kami, iba na lang. Isa sa matter of, siguro may maghihiling, madi-dismiss siya, o yung basura. Now, I'm not for it. Gusto ko magkaroon ng trial. Kung meron ng mga gustong senador na i-dismiss yan, so si Senador Rapi Tulfo, hindi papayag. O dalawa na yon. Senador Erwin at saka si Senador Tulfo. Dalawa na kaagad. Oh. So bakit na kasi hindi na lang ituloy talaga at magkaalaman na ang katotohanan? 'Di ba dapat ho ang mga senador ay nagtatrabaho para sa taong bayan? 'Di ba? Ipakita nila sa taong bayan. Kung meron silang mga kasamahan na nagkasala, dapat litisin at ipakita nila sa taong bayan na ang suporta nila para sa taong bayan. Hindi ho para lang sa mga politiko na kapwa nila politiko. 'Di ba? Taong bayan dapat ho sa taong bayan kayo magserbisyo. Patunayan nyo sa taong bayan na kayo ay nagtatrabaho para sa taong bayan. Hindi ho sa mga kapwa politiko. O baka naman, Senador Amy, Senador Bato, patunayan nyo muna na talagang yung mga akusasyon sa kanya ay walang basihan para siya ay ma-impeach. Patunayan nyo at pakinggan nyo muna itong mga ebidensya. 'Di ba? At siyempre, dapat ang loyalty nyo din sa taong bayan. 'Di ba? Bakit kayo natatakot sa impeachment kung sinasabi nyong wala naman siyang ginawang mali? 'Di ba? Kung sinasabi yung pamumulitika ito, bakit hindi nyo ituloy ang impeachment kung wala namang mali doon sa ginawa niya, 'di ba? Tuloy natin. Para ma-prove again when it ends time, ma-prove ni Bibi Sara na siya inosente, like what she is saying in her journeys in campo, na inosente siya. Mas maganda na-prove na inosente sa pamilya ng bayan. Diba? Mapaprove pa sa sarili niya na inosente siya. Hindi lang o sa kanilang mga DDS, kundi sa buong Pilipinas. 'Di ba? Kasi hangga't hindi ho natutuloy yan, tuloy ho. Nakita niyo po ba yun, yung rally doon sa Senate? Tuloy ho. Hindi ho mawawala ang haka-haka sa tao kung hindi niya ho yan sasagutin at maipapaliwanag ng maayos. Oh. Resulta lang tayo versus malinis sa kanila. Wala siya pagkakataon na mapakita sa tao bayan siya malinis at yung mga aligasyon ay gawagawa. Diba? We know how you are preparing for the So, pabor ako dito sa ginawa at pagsasalita ni Senador Rapi Tulfo. At least, di ba, sa ibang mga senador dyan, baka naman, maging neutral naman kayo. Di ba? Huwag nyo naman ipakita sa taong bayan kung saan ang loyalty nyo. Pakita nyo sa taong bayan ang katotohanan. Ganun lang yun. Kaya kailangan ituloy ang impeachment. Di ba? So ito ho, another balita ho tayo dito mga kababayan. So, ilang ulit pala ito, tinanggihan natin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong mga donasyon galing po kay Atong Ang. Mga kababayan, so dito magtataka kayo kung bakit ganun ang hindi man lang tinanggap ng ating Pangulo itong mga donasyon galing kay Atong Ang. Yan no? Salamat, ngunit walang taya na tinanggihan umano ni Pangulong Marcos ang mga donasyon ng kampanya mula kay Atong Ang. So, ibig sabihin, nung 2022, mga kababayan, eleksyon ng presidente, mga kababayan, tinanggihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ito pong donasyon po galing kay Atong Ang. Ito, hindi umano isang beses na tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kontrobersyal na bilyonaryong gaming na si Charlie Atong Ang, kundi dalawang beses na tinanggihan ng ating Pangulo. So, nung 2022, mga kababayan, hindi talaga tinanggap ng Pangulo. At ito pa, ayon pa sa scoper ng pamilya
bagay na ito na tinangka-umano ni Ang na mag-ambag sa kampanya ni Pangulong Marcos sa pagkapangulo noong 2022. Ngunit ang alok ay tinanggihan. Noong panahon na iyon, sinabi ni Litcomer si Ang sa mga political donors na una nang pinaboran ang dating Davao City Mayor Sara Duterte na gumawa ng sarili niyang bed para sa pagkapangulo. So, hindi ho isang bisis lang. Pero, siyempre siguro, dito kasi alam nyo naman, si dating Pangulong Duterte, talagang close sila ni Atong Ang. Diba? Oh. Hindi lang, ito ang pangalawang bisis. Noong 2024, muling nag-alok si Ang sa pagkakataon. Ito, suportahan ng alyansa para sa Bagong Pilipinas. So pati pala itong alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayan po, binabasa ko lang sa lahat natin mga kababayan. Balita po yan. Ayan balita po yan. Diba? Para sa alyansa sa Bagong Pilipinas, senatorial slate na sinusuportahan ni PBBM. Tinanggihan din ang pangalawang alok ayon sa Scoper. So, ibig sabihin, hindi ho isang bisis lang ginawa ni PBBM tanggihan itong alok ni Atong Ang, kundi dalawa pa. Noong 2022 at ngayon 2024 election. So, dito magtaka na kayo. 'Di ba? Mag-isip kayo mga kababayan, bakit tinatanggihan ni PBBM? 'Di ba? So mag-isip kayo bakit ayaw ni PBBM ng donasyon galing kay Atong Ang. 'Di ba? Sa inyo mga kababayan, bakit tinanggihan ho ang dalawang alok ni Atong Ang ni PBBM para donasyon para sa pangangampanya niya noong 2022 at nitong 2024 para sa alyansa ng Bagong Pilipinas? Kayo mga kababayan, anong idea nyo? Bakit? Sige nga, mga kababayan, comment nyo nga kung ano ho ang masasabi nyo. Ako, ayoko muna magsalita mga kababayan. So yun o, maraming salamat ho sa lahat natin mga kababayan. Thank you. At syempre, magandang araw sa inyo lahat.